Ako si Marcos de la Peña, isang matagumpay na negosyante sa New York City. Nasa akin ang lahat. Ang penthouse, ang mabibilis na sasakyan, ang maraming bahay bakasyonan. Successful ako in terms of money, but in terms of having my own family, kids, wife, wala ako. Hanggang sa makilala ko si Grace, umiikot ang buhay ko sa buong access nito. At kapag nalaman ko ang mga sekretong hawak niya sa akin, ay hindi ko maiwasang magtaka. Forever na ba akong walang kwenta? Ako naman si Francesca Clark, isang babaeng British sa Amerika na umaasa na balang araw ay maging isang professional na mananayaw. Kung hindi, magiging isang nurse ako. But when a one-night stand throws a spanner in the works, I will be able to hide my secrets. Or mamamatay na lang ako sa pagsisikap na itago ang mga ito. May mga sekreto si Francesca na balak niya itong itago. Pero anong mangyayari kung malaman ito ni Marcos? May kumakatok sa pinto. Come in. I demand in a tone that would make a world champion boxer wee himself. I am beyond best. Sa paglalakad ni Joseph, isang mukhang Wesley na lalaki. Maliit, mahina, magulo ang buhok, at isang bilog na clumsy na itsura. Hindi ito ang imahe na gusto kong makita ng aking mga kliyente. Well, it's a good job this guy isn't going to be working for my company anymore. Lumapit siya at tumayo sa harap ng aking lamesa. I smirk at him and tell him, umupo ka. Ginawa niya. At the same time tumayo ako. Kaya napatingin ako sa kanya. Tinanong ko sa kanya, familiar ka ba sa katagang "a cheat never prospers"? Mahinahon kong nakapagsalita at nakadagdag sa tensyon. Ang kanyang Adam's apple ay gumalaw sa kanyang lalamunan. Kinakabahan siya. Well, tumaas ang tono ko. Nadidismaya ako. Yes, sir. Alam ko. Kinakabahan niyang sagot. Isang butil na pawis ang tumulo sa gilid ng kanyang mukha. Siguradong kinakabahan ito. Alam mo ba ang pagkakaiba ng tama at mali? Muli. Tumaas ang tono ko dahil inaasar niya ako. Muli siyang sumagot. Yes, sir. Alam ko. I've let him sweat out long enough. I'm going in for the kill now. Ganoon ba? Well, I guess that it is the right thing to do. You will tell me why you've been embezzling money from a company. Isa kang magnanakaw. Sinungaling. At manloloko. Ikaw ay tinatanggal ko na sa kumpanya ko. At dadalo ka sa korte sa mga susunod na araw. Idinausdos ko ang isang sobre sa ibabaw ng aking mesa. Hanggang sa ito ay nasa harapan niya. Natahimik siya saglit. Bago tumingin sa akin at inabot ang sobre. Ngayon, lumabas ka. Sabi ko sa kanya. Kinuha niya ang sobre at kumawala sa aking opisina na parang ibis. Mahihirapan siyang makakuha ng trabaho kapag ang aking pinuno ng IT ay mag-post sa kanyang mukha sa bawat website na naghahanap ng mga trabaho sa bansa, na nagpapaalam sa kanila na siya ay isang magnanakaw. Kailangan ko ng isang matapang na inumin. I leave my office and thank Amini, my PA. On the way to the elevator, nagtatrabaho siya sa akin noong 18 years old pa lang siya. Buntis siya sa baby nila ni Mark. I always hate that pig. Ever since in school. Kaya binayaran ko ang pag-aaral ng anak niya, mga diaper, at lahat. Some people think that the child Zoe is mine. But I haven't got where I am today by caring about what other people think about me. Although, super cute ni Zoe,
and I don't think I mind being her father. She is beautiful inside and out. Her happiness and unconditional love is amazing. Alas 9 na ng gabi at umuugong ang mga kalye. Tumungo ako sa aking lokal na watering hole at umorder. Tama, the usual. Na para sa akin ay ang Manhattan. Ito ay halos mga oras na ito sa halos lahat ng gabi. Kapag iniisip ko ang aking pag-iran, oo, ako ay matagumpay bilang isa sa mga mananalapi. Ngunit mayroon ba akong matagumpay na buhay panlipunan, pangmatagalang relasyon, sarili kong pamilya? Ang sagot ko ay isang salita. At wala. Walang girlfriend o walang asawa. Walang anak. So, masasabi bang successful talaga ako? Kinuha ko ang inumin ko at inubos ito. Pero hindi talaga ako kontento. Napalingon ako sa pinto at naglalakad ang isang magandang babae. Siguro 23 o 24 years old ito. Sa likod niya ay isang babaeng mas masungit at malungkot. She had a fake smile plastered on her face as she walked up to the bar. Nakasuot siya ng dark green na dress. Natural ang makeup niya, pero masasabi kong maskara ito. Inside her is falling apart. I head toward her. I don't really know but why it felt like gravity. Like I had no other option but to talk her. Hey, I say to her. Are you okay? Tumingin siya sa akin. Pagkatapos ay lumingon sa waiter at nag-order ng kanyang inumin. Naiirita na ako dito dahil hindi ako sanay na hindi pinapansin. When it arrives, she sits down and I am about to repeat my question when she says, "No, not really. I don't want to talk to a random stranger about my problems. That is what Ben and Jerry invented ice cream for." Nintitian ko siya. Kahit sa sarcasm at ugali niya ay masasabi kong maganda pa rin siya sa loob at labas nito. Ganyan ako kagaling mag-judge ng karakter. Okay. Mind if itatanong ko lang kung ano ang pangalan mo? She replies, I do. If you're going to take me into the back street and murder me. If you will buy me another drink, then sure. Ngumiti siya sa akin. A genuine smile sa pagkakataong ito. What is your name? Tanong ko ulit sa kanya. Full name or just first name? Whichever. The one you are most comfortable telling me. Ang pangalan ko ay Francesca Clark. At ikaw? Ako naman si Marcos de la Peña. Ikinagagala kitang makilala. Pagkatapos ko ay para sa kanya at ngumiti. Ngayon mas malapit siya at napapansin kong maliliit na detalye tungkol sa kanya. Ang kanyang buhok ay matingkad na kayumanggi, na may natural na blonde na mga highlight. Ang kanyang mga mata ay malalim na kayumanggi. Siya ay napakarila. Sa puntong ito lumapit sa amin ang kaibigan niya. At kahit maganda siya, ay hindi ko akalain na kasing ganda siya ni Francesca. Ang kanyang kaibigan ay nakasuot na maikling itim na damit. Nagkatinginan ang kaibigan ni Francesca sa pagitan namin at kumindat kay Francesca. Girl secret sign language. Umorder siya ng mga inumin sa bar at sumabad ako bago siya makapagbayan. Ilagay mo sa tab ko, Javier. I asked the bartender who is a good friend of mine. I've been good friends with him since I started my company and pumupunta dito every Friday night for my usual Manhattan. Naguguluhang tinitigan ako ng kaibigan ni Francesca. Saka nagpasalamat. Salamat, Marcos. I tell her my name and glance at Francesca, who is sat staring at the muscles under my suit shirt. Nakasabit ang suit jacket ko sa bar stool na inuupuan ko. Nagtama ang mga paningin namin at umiwas siya ng tingin.
At ang iyong pangalan ay, tanong ko habang nakatingin sa babae. Harriet. Ang pangalan ko ay Harriet. Cool. I'm going to stay and talk to Francesca. Is that okay? I will make sure she get home safely. Makakauwi ka ba ng ligtas? Sa puntong ito, ay medyo lasing na si Francesca at pinagtitinginan na siya ng mga lalaki mula sa kabilang table. Ang galit at selos ay dumadaloy sa aking mga ugat. I don't even know this girl, yet I want to protect her. When I come out of my state, I notice that Harriet is speaking to Javier. She leans over the bar and kisses him on the cheek. Nagtaka ako. Are they together? Then she replies, yes, that is okay. Look after her because I don't care who you think you are or powerful you might be. I will hunt you down and castrate you with a butter knife. Gumagawa siya ng pananakot na alam kong hindi siya nagbibiro. Kung sino man ang mananakit sa nakababatang kapatid ko na babae, sa tingin ko ay gagawin ko rin. Napatingin si Harriet kay Francesca na sigurado akong natutulog sa bar na nakapatong ang ulo sa siko. Inabutan niya ako ng isang perasong papel. Ito ang address ni Francesca. Tapos bumulong siya sa tainga ni Francesca. Good night, Sleeping Beauty. At muling tumungo kay Javier. I am sure that Francesca is completely gone at kailangan niya ang kanyang higaan. Kaya nagpasalamat ako kina Javier at Harry. Binayaran ang aking mga inumin at inilagay ang aking suit jacket sa baluktot ng aking braso bago idanaos ang aking mga braso kay Francesca. I left her, bridal style, out of the stool. She stared slightly before muttering something, as something that I didn't catch. At yumakap pabalik sa dibdib ko, nakahawak sa shirt ko. Dinala ko siya sa kotse ko, at inilagay sa passenger seat. Bago hinanap ang suit jacket ko ang slip ng papel, na ibinigay sa akin ni Harry. Hindi ko mahanap, pero hindi ko rin maiwan si Francesca na mag-isa sa bakanting parking lot na ito para makuha ang address mula kay Harry. Kaya sa halip, pumunta ako sa driver's side at i-text si Javier. Jav, would you mind telling Harriet I've been taking Francesca back to my apartment? Nawala ko ang address niya. So I will take care of her and drop her off tomorrow at their apartment. Thank you, Marcos. Sinulya pa niya ang natutulog na dalaga sa upuan nito sa passenger seat. Ang liwanag ng buwan ay nagliliwanag sa kanyang perpektong katangian. Ngumiti siya at pinaandar niya ang makina ng kanyang kotse at umalis sa parking lot papunta sa apartment niya. Ang dagundong ng makina ay umalingaw sa buong underground parking structure ng aking gusali na naging dahilan sa pagkahilo ni Francesca. Nagising ito at kinusot ang mga mata. Nasaan ba tayo? Tanong niya at kinakabahan. Nasa apartment building tayo. Talaga? Simpleng sagot niya. I lost the address of your apartment. So I decided to bring you here and let you sleep the hangover off. But I guess gising ka na ngayon. Pwede mo nang sabihin sa akin ang address mo para ihatid kita doon. Sabi ko sa kanya. I don't want her to leave though. A selfish part of me wants to keep her here forever. Protect her and love her. Hindi ko alam kung saan ito nanggagaling. My routine has been the same for years. Pumupunta ako kay Javier after ng trabaho para kumuha ng isang babae. Magkaroon ng walang kabuluhang pakikipagtalo. Pagkatapos ay bigyan sila ng pera para pamasahe sa taxi at umalis bago sila magising. Iniisip ng mga babae na wala akong kwenta at walang puso.
which I guess I am. I only have couple girls I repeatedly met for sex, but this time seems different. Gusto ko siyang makilala. Malaman kung ano ang paborito niyang pagkain at mga paborito niyang gawin. Malaman ang katawan niya. Saang bahagi ng lungsod tayo? Upper East Side. Owen. I live on the Upper West Side, so I may as well sleep it off here. I'll get a cab in the morning, if you don't mind. She looked at me and her big brown. Ang mga mata ay tumitig sa aking kaluluwa. Pakiramdam niya sa akin na mahina at tao ako, ngunit sapat na malakas at makapangyarihan upang protektahan siya at ibigay sa kanya ang lahat. That's fine, beautiful, sabi ko sa kanya. Pero there is no way I am letting her a taxi. Namumula siya. Knowing that I put the blush on her cheeks makes me hard. Siya ay mahiyain. I can't wait to make her blush about sa lahat ng mga gawin namin ngayong gabi. Bumaba ako ng kotse at naglakad papunta sa gilid niya. Inilalayan siyang lumabas ng sasakyan. Sa kabilang banda, si Grace naglalakad kasama ni Marcos papuntang elevator. Malamig, kaya sa palagay niya ay nasa ilalim sila ng lupa. Ngunit hindi siya nakaramdam ng lamig. Salamat sa napakagandang hunk na isang lalaki na naglalakad sa tabi niya, habang ang kanyang braso ay nakapulupot sa kanyang baywang. Si Marcos ay parang Greek god. Ang kanyang tanned skin ay malambot. Ang kanyang brown na mga mata ay nagpapadala ng mga alon ng init ng kanyang katawan na namumuo sa kanyang kaibuturan. Nakarating na sila ng elevator. After all the shit have been through, I've decided I want a one-night stand. This guy apparently feels the same way. Napatingin ako sa umbok ng pantalon niya. Sumakay kami ng elevator papunta sa penthouse niya. At nang magsara ang mga pinto, lumingon ako sa kanya. Pinadausdos ko ang aking mga kamay sa kanyang abs at dibdib. Ikinulong ang aking mga braso sa kanyang leeg at sinakop ang kanyang mga labi sa labi ko. Kinontrol niya at pinaikot kami, kaya napasandal ako sa dingding ng elevator. Patuloy kaming naghahalikan habang pinapadausdos niya ang kanyang hita sa pagitan ng aking mga binti. So I began to grind on his leg. I continue until I've almost reached my climax. Pero tinanggal ni Marcos ang hita niya. No need to rush. I have lots of idea on how I'm going to draw out your pleasure. This caused another rush of warmth to pull between my legs and my breathing for air. Lumabas na kami ng elevator. Hinila niya ako sa kamay, papasok sa kanyang penthouse. Ang kusina ay malinis. Ang mga countertop ay makintab na kulay abo at itim na marmol. Ang mga pag-aayos ay pawang gawa na hindi kinakalawan na mga asero. Ang mga pintuan ng cabinet ay makinis na puti at ang kusinang ito ay pangarap ng bawat babae. Nahuli ako ni Marcos na nakatitig at sinabi niya, kasama sa mga plano ko na maupo ka sa counter na iyon. Hubot-hubad. Nasa pagitan ng mga hita mo ang mukha ko. Gulong-gulong sikmura ko. Pero dahil sa excitement, hindi ako nakipagtalik na may kasamang foreplay. Hindi nagustuhan ni Daniel ang pagiging adventurous. Hinila ako ni Marcos sa sala, papunta sa isang kwarto. It smells like him only 10 times stronger. This is his lair. Lumingon siya sa akin at sinimulan akong halikan muli. Mapusok. Ito ay ligtas sa sabihin na ako ay abala buong magdamag. At nang sa wakas, ay nakatulog ako dahil sa pagod. Kinaumagahan, ang sinag ng araw ay diretso sa silid. Ang posisyon ng araw ay nagpapahiwatig na ito ay napakaaga pa. Then it dawns on me.
Wala ako sa kwarto ko. Nasa itaas ako ng skyline ng New York City, sa isang penthouse. May nagsimulang gumalaw na isang tao sa likod ni Francesca. Lumingon siya dito, at salamat sa Diyos na tulog ito. Hindi ko malang maalala ang pangalan niya. Sabi ni Francesca, ang sakit ng ulo ko. Napangiwi ako sa sakit na dulot ng sobrang pag-inom ng alak kagabi. Habang sinusubukan niyang maalala, ang pangalan niya ay Marcos. Hindi. Mali. Hindi. Marty. Tama. Ang pangalan niya ay Marcos. Anyway, baliwala yun dahil sa oras na magising siya, ay malayo na ako. Kailangan kong tawagan si Harriet. My excitement begins to tickle my tummy, and I start getting up to leave. Tumayo ako, only to realize na nakahubad pala ako. Tahimik akong pumunta sa kwarto, at madalas na nakakaranas ng mini heart attack habang gumagalaw si Marcos. Ngunit nakatulog din siya kaagad. Nagmamadali akong nagbihis. Kinuha ko ang bag ko sa nightstand at tumakas papunta sa pinto. Diretso ako sa sala at dumaan sa kusina na malabo ko nang naalala. Lumapit ako sa elevator at pinindot ang down button na nagdadasal na sana ay hindi magising si Marco sa ingay ng elevator. Nakalabas ako sa gusali at papunta sa mga abalang kalye ng New York. Kapag tinutukoy ng mga tao ang New York City bilang isang lungsod na hindi natutulog, sila ay nagsasabi ng totoo. Ang mga tao ay laging may mapupuntahan, anumang oras. Sa palagay ko ngayon ay isa ako sa mga taong iyon. I take one last look at the building before dialing Harriet on my cellphone. 5:30 ng umaga na. No wonder hindi siya sumasagot. Naglakad na ako ng ilang bloke ang layo mula sa building. Natatakot na ako na baka hanapin niya ako. Pero sa totoo na, one night stand lang iyon. Hindi siya maghahanap sa akin. It was just sex. Nagpara ako ng taxi at sumakay. Sinabi sa driver ang address ko. Linggo ngayon. May pasok ako bukas. Simula 6:30 ng umaga. Dapat ay labag sa batas ang pagsisimula ng school sa ganaong kaaga. Isa akong professional na ballet dancer. Nag-aaral ako sa Joffrey Ballet School. At sa kasalukuyan, ay pinag-aaralan namin ang gawain namin para sa Swan Lake. I have the main role and I am honestly so excited. Sa loob ng 3 buwan ako ay nasa tour sa pagpe-perform. Pumunta ako ng studio ng 6:30 a.m. para magkaroon ako ng oras para mag-warm up at mag-practice bago dumating ang iba pang mga dancers ng 8 a.m. Minsan sinasamahan ako ng kasama ko sa sayaw na si Romeo. Ang pagtulog ay aking pangatlong paboritong bagay sa mundo. At sa ngayon sa aking listahan, ang mga prioridad ko ay number 1, ballet, number 2, pagkain, at number 3, ang pagtulog. Huminto ang taxi sa labas ng aking apartment at binayaran ko ang driver at nagpasalamat. Dumiretso ako pumasok sa aking apartment. Moderno pero rustic ang lumang apartment block na tinitirahan ko. I rent my apartment with Harry. My school owns private housing, which I rented out before I met Harry, and we decided to move in together to save money. Plus, I don't like the girl I was sharing a room with my halls. Kaya dito ako nakatira kasama ng aking matalik na kaibigan. Ang mga sapatos ni Javier ay naiwan sa tabi ng pinto, malapit sa shoe rack, at sa palagay ko ay ang mga bagay at damit ni Harriet at Javier ay nakakalat sa sahig. Sa pangkalahatan ay patungo sa direksyon ng silid ni Harry. Nilapag ko ang aking bag at susi sa counter
at sumayaw sa paligid. Nakakamangha ang pakiramdam ko. Siguro dahil free na ako sa ex ko. O kaya naman ay dahil nagkaroon ako ng best sex sa buhay ko kagabi. Who knows? Ngunit ang pakiramdam ko ay magaan, masaya, at halos nakababaliw. Ito ay halos 8 na ng umaga. The cab journey from east to the west took an eternity and cost my entire wages for a month. Hindi ako maaaring magalit bagaman. Ito ay katumbas ng halaga para sa pinakamahusay na sex sa aking buhay. Siguro hindi ko na dapat sabihin masyado sa isip ko. What if I will say that aloud? Dahil malapit na mag-almusan, napagpasyahan kong gumawa ng oats at blueberries para sa aking sarili. Ito ay aking paborito. Isa akong ballet dancer at mahilig sa junk food. Honestly, pizza, fried chicken, fries, you name it. Iyon lahat ang nagugustuhan ko. Pero hindi iyon healthy. At hindi sumasama sa pangarap ko na maging professional ballet dancer. Kaya nagpasya akong magkompromiso. Samantala sa apartment ni Marcus, nakakainis na talaga ang araw. Bakit hindi ko isinara ang kortina? I was occupied. I rolled to my left only to find a slight impression of a body left in my mattress. Where is Francesca? Umupo ako ng tuwid at tumingin sa sahig. Tanging mga damit ko lang ang nakakalat. Wala na ang kanyang bag. Walang mga damit. Wala na kanyang sapatos. Umalis siya. I haven't been left like this before. Palagi ako unang nagigising at umaalis na walang bakas maliban sa pera para pambayad ng taxi sa gilid ng kama para sa maswerteng babae. Nagkaroon ako ng pinakamahusay na pakikipagtalik sa buong buhay ko. At iyon lang ang masasabi ko. Naglalakad ako papasok sa opisina ko. 1:45 na ng hapon. Ang aking mga kapartner o kasosyo sa negosyo, mga kapatid mula sa iba't ibang ina, na nasa conference room na sa kabilang bulwagan. Mukhang asar ang bawat isa, lalo na si Clark. Hindi ko kailangan ang opinyon nila ngayon. Nagpasya akong tumayo sa harapan nila. Si Jackson ay nakasimangot. Hindi ako pinapansin at patuloy ito sa pagtatay. Hindi man ang kinikilala ni Leo ang presensya ko. Tumango si Giovanni sa akin bago lumabas ng kwarto. At si Anton ay hindi rin masyadong magulo. Problems absorbed in some finance report. Gayunpaman, si Othman sa kabilang banda ay nanggagalaiti. Siya ang pinakamatagal kong kaibigan mula noong kindergarten. Ngunit ngayon ay nagsisimula siyang magalit sa akin. Okay, na-late ako. Para bang hindi ako laging late? Kung sa bagay lagi naman talaga akong maaga. Anong problema mo, Otto? He hates me when I call him that. And unless I pest him off, he won't tell me what is the problem. Anong meron? Anong mali? Ginagaya niya ako. Ikaw. Ano ang mali sa iyo? I called and messaged you all night. Till 6 a.m. this morning. Hindi mo pa sinasagot ang mga tawag ko. Ngayon si Othman ay nagsisimula ng magalit sa akin. Sino siya sa tingin niya? Aking nobya? This isn't about me not returning your calls. Alam kong galit ka dahil meron pang iba. At ang hindi sa pagsagot ko sa telepono dahil ka nagagalit ng ganyan. So ano ba ito? Napatingin siya sa akin dahil sa pagbanggit ko ng pangalan niya. Ang tensyon sa silid ay napakataas na maaari mong putulin ito ng kutsilyo. Lumipat ako para umupo sa upuan sa tapat ni Othman. Dude, anong nangyari? Iniwan ako ni Brooke.
Natigilan siya. Nagulat ako. Sina Brooke at Othman ay magkasama mula noong high school pa sila. Nanatili siya sa kanya, sa hirap at ginhawa. Mula sa pagpasok sa high school hanggang sa pagtatag ng kanyang multi-million-dollar na kumpanya. Sa totoo lang, nauubusan ako ng salita. Pero tinatanong ko ang tanong na iniisip nating lahat. Bakit? Maging kasi ako, nakipagsiping sa iba. Kung kanina ako ay nabigla, ngayon ako ay nakatunganga. Anong ginawa niya? Si Othman ay nanloko. I'm sorry kung wala ako nakapag-chat kagabi. Pero sa totoo lang, kahit anong kailangan mo, nandito ako para sa inyong dalawa. Kayo ni Brooke. Si Brooke ay palaging kaibigan ko. Well, kung patas ang buong grupo namin. Then she and Othman got together in high school and have been together ever since. I don't know all the details, but I will support them both, even if I think Othman played a dick move. Nagpasya akong sabihin sa kanya ang tungkol kay Francesca. Hear you lang. I addressed the rest of my friends, brothers, business partners. Clear of all a bit alright. Umalis na silang lahat kaya ako na lang at si Othman. I met this girl. Sabi ko sa kanya. But we're both pretty drunk. And I don't know how or why, but I woke up late this morning. At pagising ko wala na siya. And I left so strange. Like I wish we'd woke up together. It was strange. Tumingin sa akin si Othman. Like I've grown an extra 2 heads. Nakipag one night stand ka. At ngayon malungkot ka. Kasi umalis siya ng umaga na hindi mo alam. Before you could leave her alone in your penthouse with some cafe. Tumawa siya sa akin. And I smiled because he knows my routine. It wasn't like that. Kilala niya si Javier at Harriet. Hindi siya bayarang babae. She seems a genuinely nice girl. And something just clicked. Sinabi ko sa kanya, si Othman ay mapagkakatiwalaan kong kaibigan. At masasabi ko na siya ay isa kong matalik na kaibigan. Pagkalipas ng ilang taon, ang pangarap ni Francesca para sa pagiging isang profesional na mananayaw ay nakahud. Hindi nakalimutan. Permanenteng nakahud lamang sa susunod na 15 taon hanggang sa kanya ngayon. 3 old twins head off to college or into the world. But I wouldn't change anything for the world. Nakaupo ako ngayon dito. 3 taon at 7 buwan. Mula noong aking nakamamatay na one night stand kasama ang kanilang ama. Tinitingnan ang pinakamagandang pares ng mga bata na nakita ko. Ang aking anak na babae. Si Lucius. Magiging isang heartbreaker. Kahit 3 taong gulang ay walang kapantay ang kanyang kagandahan. Ang kanyang mahabang blonde na buhok ay umaagos lamang sa kanyang mga balikat. Ang kanyang balat ay perpektong tan. At siya ang may pinakamagandang asul na mata. Ang iris ay pinalilibutan ng isang mapusyaw na asul na kulay. Nakalaunan ay naglaho sa isang mas madilim na asul na gilid. Ang lahat ng kanyang tampok ay perpekto din. Hindi ako makapaniwala na may bahagi ako sa paggawa sa kanya. Gayon din ang aking anak, si Lucas. Ay kapareho ni Lucius, maliban sa anyo na batang lalaki. Siya ay pinanganak bago ng kanyang kapatid na babae. Ngunit hindi ko pa nasasabi sa kanila ang detalyeng ito. Sa kabila ng ilang beses nilang tanungin, dahil alam kong ito lang ang gagamitin sa pagtatalo. Hindi nito ginagawang mas mababa ang kakayahan ni Lucius kaysa kay Lucas dahil mas bata siya ng 20 minuto. Dagdag pa, mas madalas silang mag-away
Bilang single parent, ay talagang mahirap maging mabuting pulis at masamang pulis. Ako ay halos palaging mabuting pulis. Maliban kung ang aking mga anak ay gumagawa ng isang bagay na mapanganib, na maaaring ilagay ang kanilang buhay sa panganib pagkatapos ay mapunta ako sa lahat ng mama bear. Pagkatapos kong malaman na buntis ako, ay lumipat ako sa southern Spain para manirahan kasama ang aking mga magulang. Napakalaking paglipat mula sa Amerika patungong Spain, lalo na na-stress sa pagiging buntis at pagtiyak na hindi malaman ng ama. Natatakot ako na kunin niya ang aking mga anak. Kaya pinangkuan ko ang lahat na nakakaalam na hindi sasabihin kay Marcos na siya ang ama ng aking mga anak. Hindi nila isisiwalat ang anumang kasalukuyang impormasyon tungkol sa akin o sa aking sitwasyon. Ang aking mga anak ang aking mundo. At kahit wala silang ama, ako ang kanilang magiging ama't ina. Higit sa lahat, mayroon silang ina na nagmamalasakit, nagbibigay ng higit na yakap at suporta kaysa sa kanilang kinakailangan. Ay kung malaman ni Marcos ang tungkol sa mga anak ko, dahil hindi sila dapat madamay sa drama ng buhay niya, lalo nung hindi niya pinili na dumating sila sa buhay niya. Ginawa ko. Nagpasya akong ingatan ko ang mga bata. Wala siyang choice at sa totoo lang, hindi ko siya binigyan. Iniligtas ko sa kanya ang lahat ng drama at abala ng isang sitwasyong idudulot niya sa akin. Hindi ko napagtanto noong gabing iyon na siya ay isang multi-billionaire. Kung sasabihin ko sa kanya ang tungkol kay Lucius at Lucas, ay malamang na isipin niyang nagsisinungaling ako. Ang kaisipang iyon ay nagdudulot ng matinding kirot sa aking puso. Kung ano man ang mangyayari sa aking mga anak, ay hindi ko alam kung paano ko kakayanin. Naisip ko na hindi makakasakit sa kanya ang hindi niya at hindi niya malalaman. Imagine kung malaman ng media na ang isang engaged soon-to-be married, multi-billionaire, ay may one-night stand sa isang ballet dancer na buntis ng kambal. Mababaliw sila. Kaya hito ako, nasa southern Spain, kasama ang aking mga magulang at ang aking magagandang anak na nakaupo sa tabi ng pool. Parehong alam ni na Lucius at Lucas na ang pool ay isang lugar na maaari lamang nilang puntahan kung may matanda. Confident ako sa kakayahan nilang lumangoy dahil may mga lessons sila at tinuturuan sila ng survival para sa mga sitwasyong iyon. Pero hindi pa rin ako pumapayag na lumangoy sila na wala ako o ang lolo't lola nila. Mama, please, pwede ba kami mag-swimming ni Lucas? Pa-cute na tanong ni Lucius. Oo naman. Hayaan mong kunan ko kayong dalawa ng float. Naka-blue and white striped bikini si Lucius. And si Lucas naman ay nakasuot ng blue board shorts. Gustong gusto ko kapag ako at ang aking mga maliliit na pamilya ay pinagsama. Napaka-cute nito. Naglalakad ako papunta sa pool house. Kumuha ng 2 pool tubes, ilang driving stick, at some blow-up fishes o lilos. Pagbalik ko, umiinom ng aking mga anak mula sa kahon ng juice. Sinisipa ang kanilang mga binti sa pool dahil upang magsaboy sila ng tubig kung saan-saan. Napahagik-gik ako. Ang cute nila. Itinapon ko ang koleksyon ng mga laruan sa pool at nagkalat sila kung saan-saan. Nasasabik ang mga anak ko at diretsyong tumalon. Sinundan ko sila pero sa halip ay pinili ko ang hagdan. Sina Lucas at Lucius ay parehong may pool tube sa ilalim ng kanilang mga braso para sa suporta. Bagamat sila ay 3 taon lamang, sila ay napaka-water confident. Maaari silang parehong lumangoy nang walang tulong
at kumpiyansa na sumisid upang makuha ang mga diving stick. At sa pamamagitan ng mga hook, natatakot ako na baka isang araw ay tatakbo sila sa pool, mahulog at malunod. Naniniwala ako sa pag-iwas at pag-aaral na lumangoy ay magbibigay sa kanila ng dagdag nilang minuto kung nahihirapan sila. Ang mga minutong iyon ay maaaring magligtas sa kanilang buhay. Lahat kami ay naglalaro at naglalaro. At kahit kailan, hindi ako naging masaya. Ang kulang na lang sa buhay ko ay isang kasama. Mayroon akong matatag na trabaho sa isang lokal na hotel na tumutugon ng mga mayayaman at sikat na nagbabayad ng napakahusay. I ran the risk to meet Marcus there, but my friend Harit and Javier, which are now married and expecting their first child, always wire me if he is in the area para iwasan ko siya. Sila ang aking lifeline. Ipinapaalam nila sa akin ang lahat, mula sa date ng pagdating niya, hanggang sa mga lugar na pupuntahan niya hanggang sa araw na aalis siya. Ngayon ay linggo, at bukas ay pumapasok ang aking mga anak sa kanilang unang araw sa paaralan. Half days lang sila ngayon dahil kindergarten sila, dahil medyo bata pa. Pero single mother ako, na may full-time na trabaho, at lang bata na wala pang 5 taong gulang. Hanggang ngayon ay binabantayan sila ng aking mga magulang araw-araw sa nakalipas na 2 taon. Nagpahinga ako ng 1 taon nung ipinanganak ko sina. Ngunit ngayon ay nagtatrabaho ako Lunes hanggang Sabado. Hindi ako nakatira sa aking mga magulang dahil ang kumpanyang pinagtatrabahuan ko ay nag-aalok ng mga apartment para sa mga empleyado. At dahil ako ay mabuting kaibigan ng may-ari/manager, si Ma, ako ay nakatira ng libre sa apartment ng hotel. Ang aking mga anak ay nakakuha ng almusal at tanghalian ng libre. Kung kailangan ko ng daycare, nakakakuha ako ng 30 hours na libre, bawat bata sa 1 linggo. Ang pagiging kaibigan ni Ma ay kahanga-hanga. Napakalaki ng naitulong niya sa akin, at ako ay lubos na nagpapasalamat sa kanya. Kapag tapos na kami maglaro, pagkatapos naming maglaro, kumain kami ng hapunan sa bahay ng aking mga magulang bago bumalik sa hotel. Ako ay matatas ng 5 wika: Ingles, Aleman, Espanyol, Pranses, at Italiano. Ang aking mga anak ay bata pa ngunit alam na nila ang Ingles at Espanyol. Minsan ay nahalo nila ito at ibinabato ang mga random na salitang Espanyol kung hindi nila maisip ang Ingles at vice versa. Nag-aaral sila sa isang paaralang nagsasalita ng Espanyol at may kalakip na international na sistema sa pag-aaral. Ang paglipat ko sa Spain ay ang pinakamagandang bagay na nagawa ko sa buhay ko. Ma! Ang aking mga anak ay sumisigaw at tumakbo sa lobby ng hotel upang salubungin si Mac sa reception area. Siya ay halos isang tiyuhin sa kanila. Guess what? Uncle Mac! Sabay-sabay na sigaw ni na Lucas at Lucius habang tumagilid si Mac at ibinuhat silang dalawa. Naiwan akong kunin ang mga backpack nila na nalaglag habang tumakbo sa lobby. At pinuntahan ko sila. Hindi ko kayo kilala, guys. You got a hat made of hotdog. Tumawa silang lahat. At sabi ni Lucius, No, Uncle Mac. No, Uncle Mac. We go to eskwela. Alam ni Mac na nalilito sila sa salitang Espanyol at Ingles. Kaya itinama siya nito. Wow, guys. No way. Pumapasok na kayo sa school? That is so exciting. Make sure you draw me a picture. Ngayon ko lang napagtanto na tahimik si Lucas. Nakatingin siya sa pinto ng hotel. Sinundan ko siya ng tingin at nakita ko si Marcus. Natigilan ako. Diretso kaming nakatingin sa isa't isa. Pinutol ko ang titing at tumingin sa paligid.
Nakatayo siya kasama ng kanyang girlfriend. At ang presensya nila ay tila nakakuha ng atensyon ng mga paparazzi. Kumikislap ang mga kamera. At sumisigaw ang mga reporter. Kaya medyo na-distract siya. Mac, kailangan mo akong tulungan. Okay, ano iyon? I need you to pretend that we are together. And help me get to my room before he... I point a glare at Marcos. Comes over here. Okay, tara na. Hinilaya kami papunta sa elevator. Bit-bit pa rin ang anak ko. Habang nagkukwento ang mga itutungkol sa paborito nilang cartoon, ibinaba niya ito. Ikinuha ang kamay ni Lucas at kinuha ko ang kamay ni Lucius. Bago inabot ni Mac ang kanyang kamay para sa akin, tumunog ang elevator at sumakay na kami. I just want to escape to my room and hide my kids, and I want to find out why Harriet didn't want me. There are many thoughts running through my head. That when someone shouts, "Hold the doors!" At ginawa ko rin. Only when the person walks on, I realize my mistake. It's Marcos. Naluluha na ako dahil pakiramdam ko ay gumuho ang mundo ko. Tapos nakiusap ako kay Ma'am. Hey honey, you okay? I can bring the kids to the bed and we can watch movie. I glance down and nod before Mac pulls me into his side. He's like a brother and I couldn't imagine doing this without him. Alam niyang may mali at ang lalaking nakatayo sa kanan namin ang dahilan. Okay, no problem. Hey mama, manunood din tayo ng sine? Tanong ni Lucius. Habang nag-uusap sila ni Lucas tungkol kay SpongeBob. Tapos sabi ni Lucius, yes, I want to watch a movie with Uncle Mac. Tumingala ako kay Marcos. Isang saglit na pagtanto ang kanyang mukha. Alam niya ako ang nanay ng dalawang bata na nasa harap namin. Alam niya ang lalaki na nakatayo sa tabi ko ay hindi ama ng dalawang bata dahil tinawag siya ng uncle ng isa sa mga ito. Ano ngayon ang gagawin niya? Sinusumpa niya sa buong buhay niya ang pagsakay sa elevator na iyon. Ito ang pinakamatagal sa buong buhay niya na pagsakay. Nagsisimula na siyang magpanik. Nagiging jelly ang mga paa niya at bumigat ang mga mata. Hirap na siyang maghinga dahil sa pagkahilo. Napahampas siya sa sahig. Narinig kong naghihiwa-hiwalay ang mga anak ko sa takot at sumigaw sila. Mama! And finally, I hear Marcos shout, Francesca! Dumilim ang paningin ko. Napalingon ako dahil sa panic attack. Iyon ang pinakamasamang naranasan ko. Napahawak ako sa dibdib ng isang tao. Pamilyar ang amoy na iyon. Agad akong nagising at pumipili. Sinusubukang bumaba. Ibinaba ako ni Marcos sa aking mga paa. Nanghihina pa rin ako. Nasaan ang mga anak ko? Sumigaw ako. Naging galit-galitan. Nasaan sila? Francesca, calm down. Kasama nila ang tito nila nanonood ng sine sa kwarto ninyo. Dinala kita sa doktor ng hotel. Maraming mga hotel ang hindi gumagamit ng doktor. Ngunit para sa aming mga kliyente, ginagawa namin iyon. No, I don't need to go to the doctor. Matigas ang ulo ko. Ayaw kong mapag-isa kasama si Marcos. Kailangan kong protektahan ang aking mga anak. Kailangan kong gumawa ng kwento bago siya magtanong tungkol sa ama ng mga bata. We need to talk. Now. Dikta nila. Bakit? Anong pag-uusapan natin? Tanong ko sa kanya. Yung mga bata. I am guessing mga 3 years old sila. At halatang kambal sila. And I am guessing they were naturally premature. That would mean they were conceived about the same time as we had our one night stand. And you don't strike me as the girl that sleep around.
So, akin ba sila? Galit na sabi niya. Nakatitig lang ako sa sahig. Alam kong darating ang araw na ito, pero hindi ko inaasahan na ganito kaaga. Galit na galit siya. Marahil dahil itinago ko ang mga ito. Malamang na mas gugustuhin niyang nawala sila. Sa isiping iyon, isang matabang luha ang bumagsak sa aking pisngi. Pinunasan ko iyon. Tama, ito na. Tapos na ang aking pagiging mahina. Ako ay isang ina. I need to be a person I want my kids to be. Strong and independent. Oo, Marcos. Anak mo sila. Now, I have a lot on my plate right now. But I will have some papers drawn up so you can have all your parental rights and child support goodbye. Hindi ko kailangan ang tulong mo. Pinalaki ko ang mga bata ng mag-isa at sila ay masaya at malulusog. Ikaw ay bubuo na ng iyong sariling buhay at malapit ka ng ikasal. Ikaw ay isang matagumpay na negosyante, tinatarget ng mga paparazzi. Itinikom ko ang aking bibig sa nakalipas sa 3 taon at magagawa ko ito sa natitirang bahagi ng aking buhay. Matapos ang aking galit-galitan, ay muli akong tumingin sa kanya. Sa kabilang banda kay Marcos. Pagpasok niya sa Belmont Hotel, ang huling taong inaasahan niyang makita ay si Francesca. Hinanap niya ito after that night. Pinagbantaan pa niya si Javier. I know that is ruthless, but I wanted Francesca. And they refused to tell me anything other than that she is not in the city. Ngunit narito siya, nakatayo sa lobby ng hotel. Sa aking bagong investment. Oo, kakabili ko lang ng hotel na ito. Kung hindi lang si Stella ang nakatayo sa tabi ko, na nakapulupot na parang ahas ang mga braso niya sa baywang ko. Hindi ako titigil sa pagtingin kay Francesca. Ang brown niyang buhok ay mas naging light na. Maganda ang balat niya at nagliliwanag. Nakasuot siya ng puting sundress. At I looked down her body. Eventually reaching her legs, kung saan may 2 maliit na bata. Malamang kambal. Sa tabi niya ay may isang matangkad na lalaki. Maganda ang pangangatawan. Medyo desente ang itsura. Nakapulupot ang braso niya sa baywang ni Francesca. Mukhang malalim ang usapan nila. Tinitigan siya ng lalaki sa buong pagmamahal. Hindi ko akalaing napansin niya ako dito. They look like such a happy little family, which makes my heart ache. And I want the same. Ang buong pamilya ay nagsimulang lumipat patungo sa elevator. At alam kong kailangan kong makausap si Francesca bago siya mawala muli sa paningin ko. Stella, kailangan ko lang makausap ang management team. Bakit hindi ka pumunta sa kwarto natin? Sabi ko kay Stella. She heads over to the reception desk and I run to the elevator and shout, "Hold the doors!" Isang kamay ang dumadaos-do sa pagitan ng mga pinto bago sila magkaroon ng pagkakataong magsara. Lumakad ako. The facial features of Francesca ay parang nagpapahiwatig na malalim na nag-iisip. At ang lalaking hula ko na boyfriend niya ay tinanong si Francesca, "Honey, okay ka lang ba? I will bring the kids to the bed and we can watch a movie." Ang galit ay dumadaloy sa aking katawan at selos. Alam kong wala akong karapatan kay Francesca. Ngunit ang taong ito ay nagsisimula ng inisin ako. Akin siya. Bumaba ang tingin ni Francesca bago niya ito hinila sa tagiliran niya. Ngayon ang presyo ng aking dugo ay nasa bubong. Alam ko kung ano ang itsura at pakiramdam niya. Nahubot-hubad. Naalala ko ang bawat korba ng katawan niya. Pikas at piklat na tumatakip sa katawan niya.
Hinawakan ko siya papalapit sa katawan ko. Gaya ng ginagawa ng lalaking ito ngayon. Yes, okay. Mahina niyang sagot. Sinimula niyang kuskusin ang bawat bilog ng kanyang ibabang likod, gamit ang kanyang palad. Halatang sinusubukang paginhawain ang kanyang pakiramdam. Hindi ko maiwasang isipin na sobrang lungkot at tahimik niya dahil sa presensya ko. Mama, manood din tayo ng sine. Tanong ng batang babae. Ngayon ko lang napansin kung gaano siya kaganda. She is almost identical to her mother, but her hair is lighter, but her facial structure, though feminine, is different to that of her mother's. She probably got that from her father's side, which I am guessing is the guy with his hand all over Francesca. Pagkatapos sabi nung bata, yes, I want to watch a movie with Uncle Mac. Tumingala ako kay Francesca. Nagtagpo ang aming mga mata at sandaling napagtanto ko. Siya ang ina ng mga batang ito, ngunit hindi siya ang ama. Sino ang ama ng mga batang ito? Ang ibig kong sabihin ay hindi tito ang tawag ng mga bata sa kanilang ama. Wait, Mac ang tawag sa kanya. Wait, siya ang manager ng Velmont. I remember reading his file. He is 40 years old at kasal. Si Francesca ba ang kanyang babae? Ngayon ang aking presyon ng dugo ay nasa bubong. Gusto kong sumigaw, ngunit magiging bastos. At nakakatakot para sa 3 o 4 na taong gulang na kambal. Pagkalipas ng ilang segundo, si Francesca ay parang namumutla at nag-collapse na siya. Ang mga bata ay sumisigaw, Mama, gumising ka. At ako naman ay sumisigaw, Francesca. Hindi ko alam kung ano ang mali, pero alam ko na nag-panic attack siya. Ang lalaking nasa tabi niya ay hindi man lang nag-react. Now I want to fire him. Ma, dalhin mo ang mga bata sa kwarto ni Francesca. Bantayan mo sila hanggang sa makabalik ako. Dadalhin ko siya sa doktor. Nagsisigawan at natatakot ang mga bata. Sinandal ko si Francesca kay Ma. Kinuha niya ito, while I knelt down to the height of the children. Ano ang inyong pangalan? Mahinang tanong ko, at pinunasan ang mga luha nila. Lucius. Sagot ng maliit na batang babae. Lucas. Sagot naman ng maliit na batang lalaki. Okay, your mom is going to be fine. I promise. I need you to go with your Uncle Mac and hold down the fort while I'll take your mother to the doctor. Tumango ang dalawang bata at tumayo ako pabalik. Bumukas ang mga pinto ng elevator at ang mga bata at si Ma ay lumabas sa hall sa kanan. I make a mental note of the floor and press the button to the ground floor. Sa ground floor, dumiretso ako sa opisina ng mga doktor nang magsimulang gumalaw si Francesca sa aking mga braso. Huminga siya ng malalim at nagpapahinga. Then she realized I am the one carrying her because she wiggles until I put her on her feet. Mahina siya kaya patuloy ko siyang sinusuportahan. Nasaan ang mga anak ko? Sigaw niya na nagiging galit na galit. Francesca, calm down. Kasama nila ang tito nila. Nanunood ng movie sa kwarto ninyo. I am taking you to the hotel, doctor. Maraming mga hotel ang hindi gumagamit ng doktor. Ngunit para sa aming mga kliyente, sinisiguro ko ang bawat pangangailangan nila ay naaasikaso. Ipinakilala ko kamakailan ang ideya sa isang residenteng doktor. Noong binili ko ang lugar 6 months ago. No, I don't need to go to the doctor. Siya ay napakatigas ng ulo. Para sang maliit na tao ngunit kinuha ko siya at dinala sa doktor.
Sa kabila ng kanyang mga protesta, kapag malinaw na sa kanya ang lahat, sinabi ko sa kanya kung ano ang gusto kong sabihin. Kailangan natin mag-usap. Ngayon na. Bakit? Ano ang pag-uusapan natin? Sagot niya. Yung mga bata. I am guessing mga 3 years old sila. At halatang kambal sila. Kaya I am guessing they were naturally premature. Meaning that would mean they were conceived about the same time as we had our one-night stand. And you don't strike me as the girl that sleeps around. So, akin ba sila? Galit kong sabi. Isang butil na luha ang tumulo sa kanyang pisngi. At pinipigilan ko itong punasan. Alam ko na kung ano ang sasabihin niya. Akin nga ang mga iyon. Oo, Marcos. Sila'y mga anak mo. Hindi ko kailangan ang tulong mo. Pinalaki ko ang mga batang ito ng mag-isa. At sila ay masaya. At malulusog. Ikaw ay bubuo ng iyong buhay. Ikaw ay malapit ng ikasal. Ikaw ay isang matagumpay na negosyante. At tina-target ng mga paparazzi. Itinikom ko ang aking mga bibig. Sa nakalipas na 3 taon na magagawa ko ito sa natitirang bahagi ng buhay ko. Natulala na lang ako na nakatingin sa kanya. Sa tingin niya, ay ayaw kong makilala ang aking mga anak. Akala niya ay kukunin ko sila sa kanya. After her little rant that really pissed me off, I told her that I'll be in touch. At tumalikod ako at umalis. Gayon alam ko na hindi ko dapat siya iwanan ng mag-isa pagkatapos ng nangyari sa kanya. But my anger was on the verge of spilling out. At pagsira sa bawat pagkakataon na makakuha ako ng isang pamilya. Kaya lumayo ako. Dito siya nagtatrabaho. Alam niya ang kanyang paraan sa paligid. Magiging maayos siya. Sana. But what if she wasn't? What if she panicked again? And this time she ended up in the ambulance on the way to the hospital. Blue lights and sirens. Everything. Or worse. Natumba siya. At natamaan ang ulo niya. Pagkatapos sinong mag-aalaga sa mga anak namin? Ang aking matayog na imahinasyon ay nagpasigla sa akin. Kailangan ko malaman kung siya at ang mga bata ay okay. Kaya tumawag ako sa front desk, sa reception. Good evening. This is Belmont Hotel. How can I help you? Tanong ng isang dalaga. Malamang ay nasa early 20s na siya. This is Mr. De La Peña. I want to talk to the manager. Okay. Well, Mr. Ward is currently dealing with the situation. I would ask him to call you back. Nagwawala na ako kaya pumutol ako. Look, I am the owner of this hotel. Will you tell me right now what is the situation? And will you give me to Mr. Ward's room and mobile number? Kung hindi, maghahanap ka ng trabaho. I'll make the threat in a tone that would make a grown man pest himself. Never mind a 20-year-old receptionist. Wala akong pakialam kung sino siya. I need to know about Francesca. Okay po sir, sandali lang po. Ibinigay niya sa akin ang numero ni Ma. At sinabi niya sa akin, wala akong pakialam kung ikaw ang may-ari. Binabayaran mo ako para maging magalang at magalang sa mga kliyente. Sige, tanggalin mo ako. But when I explained to my potential employer that I was just doing my job and not giving out confidential information, then I'm sure that they won't have a problem in hiring me, Mr. De La Peña. That is what I pay for all my staff. Her name tag says LV. I am not firing her. Instead, I end the call and dial Mac. Good evening, Belmont Hotel. Max speaking. Paano kita matutulungan? Sumagot si Max sa pangalawang ring. Ma, si Mr. De La Peña ito. Kumusta si Francesca at ang mga anak niya? Tanong ko sa kanya.
Ayos lang sila. Narinig ko na may muffled argument sa phone. Tinakpan niya ang microphone. Oo, maayos ang lahat. Pwede ko bang makausap si Francesca? Tanong ko kay Mac. Naghintay ako. Muli kong narinig ang isang muffled argument bago kinuha ang telepono at narinig ko ang isang buntong hininga. Anong problema, Mr. De La Peña? Tamad niyang sagot. Samahan mo akong mananghalian bukas 1:00 ng hapon. Sabi ko kay Francesca. A moment of silence, then I get another question. What about your fiancé? Nakalimutan ko si Stella. I'll send her shopping with my card. At wala akong pakialam kung magkano ang magastos niya. Ang gusto ko lang makausap si Francesca. She won't be present. Ikaw na lang at ako sa restaurant ng hotel. Dahil kailangan natin mag-usap. Sabi ko sa kanya. Well, hindi ako pwede bukas. Pwede ako sa makalawa. Sagot ni Francesca. Okay na. Sagot ko na masaya at pumayag siya dito. Bye, Marcos. Naputol na ang linya. Umakyat ako sa kama. Ang aking mga iniisip at pangarap ay binuo ng 4 na bagay. Si Lucas, si Lucius, si Francesca, at pamilya. Sa kabilang banda, si Francesca. Hindi makapaniwalang nakaupo siya sa restaurant ng hotel. Naghihintay kay Marcos. 1:05 na ng hapon. Na late siya. Na nagpapakita kung gaano siya nagmamalasakit sa kanyang mga anak. Alam niya ang pagkikita nilang dalawa ni Marcos ay tungkol sa kanyang mga anak. Natatakot siya na gugustuhin ito na kunin ang mga bata sa kanya. Ngunit sana ay pipirmahan niya ang kontratang binalangkas niya dito kahapon. Habang ang mga bata ay nasa paaralan at siya ay nasa lunch break, binisita niya ang isang lokal na abogado at ipinasulat ang mga papeles na nagpapawalang bisa kay Marcos bilang ama ng mga bata. Nangangahulugan ito na wala siyang ibang gagawin maliban sa kalimutan sila ng mga bata at maipagpatuloy ni Marcos ang kanyang buhay at maipagpatuloy din nila ang kanilang buhay ng mga bata. Sa sobrang lalim ng iniisip niya, hindi niya napansin na nakatayo na pala si Carlos sa table niya. Bahagya niyang hinawakan ang balikat ni Francesca at sinabi, Francesca, okay ka lang ba? He is okay. And according to the rest of the staff, he fancies me. And if I didn't have so much going on now, would I invite him for a drink? Si Carlos ay mas matanda sa akin ng ilang taon. Bland ang buhok niya. Kayumanggi ang mga mata at sobrang tan. Naalala ko na sinabi niya sa akin na isa siyang outdoorsman, mahilig mag-surf at mag-hike. Kung wala akong 2 maliliit na bata, ay tatanungin ko kung maaari akong sumama sa kanya. Mahilig akong gumawa ng anong bagay na aktibo, mula sa pagsasayaw hanggang sa canoe. Ngunit ngayon ay limitado na ako sa paggawa ng gusto ko dahil sa mga anak ko. Oo, salamat Carlos. It's okay. I was wondering, would you... Namumula siya na kinakabahan. Gusto mo bang kumuha ng inumin pagkatapos ng trabaho kasama ako? Ngumiti ako sa kanya. Sure, I will. Maybe at like 7. Kapag ang mga bata ay nasa kanila ng mga lolo't lola, nais ng aking ina at ama, makasama sila ng ilang araw. And seeing as though Marcos has just turned up, it was prime opportunity to send my children away from the hotel, away from the situation, and spend some time with my parents. Okay, I'll meet you outside at 7. Carlos says before someone clears their voice. Lumingon ako at nakita ko si Marcos na nakatayo. Mukha itong naasar. Okay, kailangan kong papuntahin si Marcos sa kabilang mesa.
Carlos, my guest is arrived. I'm going to talk to you later. Tumayo ako at niyakap siya bago bumalik kay Marcos. Well, hello Marcos. Nice of you to join me. Napatingin ako sa aking relo. Kahit late ka na ngayon ng 15 minutes. Kung naaasar siya kanina, ngayon alam kong nagagalit siya. Pero nanatiling kalmado. Sino iyon? He ground out through his teeth. Sino? Tanong ko kahit alam ko naman kung sino ang tinatanong niya. Si Carlos. Yung matangkad na lalaki. Kamukha ng manikang Ken mula kay Barbie. Galit na sabi niya. Look here Marcos. My personal life is none of your business. Unless it affects your kids, which, by the way, it does not. And speaking of our children, this is why we are here. Kinuha ko ang brown envelope sa ibabaw ng mesa at inilagay ito sa harap niya. Nakatingin siya sa akin na may takot. Inaasahan niyang isang kontrata na kung saan humihingi ako ng milyon-milyon para pangalagaan ang aming mga anak, na hindi naman. Ano ito? Mahina niyang tanong. Kinuha niyang papel sa loob ng envelope. Ito ay isang kontrata na pinagawa ko. Sa loob nito ay makikita mo na tinatanggihan ko ang lahat ng karapatan sa suporta sa bata dahil hindi ko kailangan ang iyong pera upang tustusan ang aking mga anak. Inaalagaan ko sila ng maayos araw-araw mula noong sila ay ipinanganak ko dito. It also swear us both to secrecy. We'll never tell anyone who doesn't absolutely need to know that you are their father, because it would have caused a huge uproar, a scandal. I will not tolerate that. Ang gawin mo lang ay magpretend na hindi kami nag-i-exist. Just sign the papers. Then, aalis na ako. And you won't see me again. At ng mga bata, walang imik si Marcos. Nakatingin lang siya sa akin. Parang talunan. At saka depressed. Ikaw? Iiwan mo ako? He says broken. You left me and never gave me the chance to talk to you, to make something of us. Siguro ito ay isang one-night stand lang sa atin. Pero honestly, gusto kitang makilala. Ngunit umalis ka bago pa kita makausap. His tone is growing angrier by the minute. Hinanap kita pagkaalis mo. Tinanong ko sina Javier at Haret, gabi-gabi, kung nasaan ka. Pero ang sabi lang nila aalis ka na sa city. Not that you move country. Then you find out that you are pregnant and do not tell me. Instead, you move to the other side of the world in the hope that you'd never see me again. I missed out on the 3 years of my kids' lives. Ginawa mo lang ang gusto mo kesa gawin mo ang tama. Sumisigaw si Marco sa gitna ng restaurant at ang tono niya ay nagsisimula ng makakuha ng atensyon ng mga katrabaho ko at ng iba pang mga bisita. Mr. De La Peña, you are one to talk. Here you are, blaming me for not doing the right thing. And here you sit before me and you don't ask about the stress I went through. Before and after those children were born, you weren't there. When they told me that our son was going to be terminally ill and the pregnancy, the fetus, should be terminated. Wala ka nung 18 months old na nalunod ang anak mo sa swimming pool. Maaaring isipin mo na ang pagbubuntis ay lahat ng sikat ng araw at bahaghari. Ngunit maniwala ka sa akin, hindi ito totoo. I have heard all that I need to hear from you. Just sign the papers, Marcos.
Marcos. If not for yourself. Permahan mo ang mga papeles para sa iyong mapapangasawa. Tumayo ako at naglalakad palayo na naiwan na nakatulala si Marcos at si Stella nakatayo sa mesa. At dito na po nagtatapos ang part 5 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Be good, be safe, and God bless po everyone.